ang mabilis na pagpapalakas ng China ng kanilang puwersang militar at ang pagiging agresibo nito sa pag-angkin ng mga teritoryo ay tila tinutulak nito ang buong mundo sa isang senaryo, ang digmaan. Ngunit gaano na nga ba tayo kalapit sa World War III at paano ito pinaghahandaan ng ibang bansa? Ang malaking tanong ngayon ay, anong paghahanda ang ginagawa ng ating bansa? Ano ang mga mangyayari sa Pilipinas kapag sumiklab na ang ikatlong digmaang pandaigdig? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinagmula ng tensyon sa Indo-Pacific region at titignan din natin kung paano ang mga aksyon ng China at maaaring mag-udyok ng isang pandaigdigang kaguluhan. Ang mga ambisyon ng Beijing ay hindi nalihim. Ang Partido Komunista ng China ay naglalayong baguhin ang pandaigdigang kaayusan kung saan sila ang sentro nito. Ang paghahanda na ito para sa dominasyon ay makikita natin sa maraming paraan at isa na nga dito ang militarisasyon ng South China Sea, pagtaas ng presyon sa Taiwan, pagpapalawak ng mga kakayahan ng hukbong dagat, pang-ekonomiyang pananakot sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road o mas kilala sa tawag na Belt and Road Initiative. Isa itong estratehiya na inilungsad ng People's Republic of China na naglalayong magkonekta sa Asia, sa Afrika at Europa sa pamamagitan ng mga network na lupain at dagat na may layuning mapabuti ang integrasyon sa rehiyon, tumaas ang kalakalan at magpausbong ng paglago ng ekonomiya. Dahil dito, ang Estados Unidos at Japan ay magkasanib sa layuning magkaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nakikita ng parehong bansa ang pagtaas ng China bilang isang malaking hamon upang kontrolin ang lumalaking impluwensya ng China. Ang Estados Unidos at Japan ay nagpatupad ng serye ng mga hakbang upang paigtingin ang kanilang mga kakayahan sa militar at interoperability. Ang 2015 guidelines para sa US-Japan Defense Cooperation ay isang mahalagang hakbang pasulong na pinalawak ang sakop ng bilateral na kooperasyon sa mga lugar tulad ng depensa sa mga ballistic missile, pagbabahagi ng intelihensya at plano sa mga kalamidad. Ang mga kasunduang sumunod ay lalo pang pinahigpitan ang alyansa na may partikular na pag-focus sa pagpapalakas ng mga posisyon sa militar ng Japan. Ang South China Sea, isang mahalagang daanan para sa pandaigdigang kalakalan, ay naging pangunahing pinagtatalunan. Ang pagbuo ng artipisyal na mga isla ng China at ang militarisasyon ng mga pag-aagawang teritoryo ay nagpalala ng tensyon sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Ang Estados Unidos na matatag na tagapagtanggol ng kalayaan sa paglalayag ay humamon sa mga pag-angkin ng China na nagresulta ng isang serye ng mga naval standoff. Ang sitwasyon sa Indo-Pacific ay para bang bumabalik sa panahon ng Cold War kung saan ang US at ang kaalyado nito ay bumubuo ng balansing pagkontra sa lumalawak na impluwensya ng China. Ang Quadrilateral Security Dialogue o Quad na binubuo ng US, Japan, India at Australia ay lumitaw bilang isang mahalagang mekanismo para sa pag-uugnay ng mga estratehikong tugon sa pag-angat ng China. Ang mga alyansa sa pagitan ng US at Japan ang pundasyon ng estratehiyang ito. Parehong pinatibay ng mga bansa ang kanilang militar at kooperasyon, nagsagawa ng mga joint exercises at nagbahagi ng impormasyon. Ang Japan, na tradisyonal na bansa ng kapayapaan, ay nakaranas ng malaking pagbabago sa patakaran ng depensa na nagpapahintulot sa mga aktibong papel ng militar. Ang Taiwan, isang pulong demokrasya na inangkin ng China, ay nasa sentro ng hidwaan sa pagitan ng US at China. Binibigkas ng Beijing ng paulit-ulit na maibabalik ang Taiwan sa mainland sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Dahil dito, ang US ay mas lalong nadagdagan ang suporta sa Taiwan, kabilang ang mga bentahan ng armas at mga pagbisita ng matataas na opisyal.
bilang tugon sa mga banta na dumarami, ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay nagsimula ng isang makabuluhang pagpapalakas ng militar. Ang mga pagsasanay sa militar na pinagsasamahan tulad ng taunang ehersisyo, ang Exercise Rim of the Pacific o RIMPAC, na kinasasangkutan ng 29 na bansa na naging mas madalas at komplikado. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakihin ang interoperability, palakihin ang mga alyansa at ipakita ang determinasyon laban sa China. Ang Estados Unidos ay nagpataas din ng gastusin sa depensa at nag-deploy ng karagdagang mga tropa sa rehiyon ng Indo-Pacific region. Ang NATO na tradisyonal na nakatutok sa seguridad ng Europa ay pinalawak ang pagtuon nito upang isama ang Indo-Pacific region na sumailalim sa kaligtasan ng mga hamon sa buong mundo. Ang paghahanda ng mga bansa. Ang Estados Unidos ay nagpapalakas ng presensya ng hukbong sandatahan sa Pasipiko at nagpapalalim ng mga alyansa kung saan nakita natin sa mga nakaraang exercises tulad ng RIMPAC 2024. Ang Amerika ay nagpapakita ng napakalakas na kapangyarihan ng hukbong pandagat nito. Ang USS Carl Vinson, isang super carrier na pinapagana ng nuklear, ay isang halimbawa lang nito. Ang US Army at Marine Corps ay nakipagsanib sa puwersa ng Japan Ground Self-Defense Force para sa isang malaking ehersisyong pagsasana noong July 27, taong kasalukuyan. Ang ehersisyong ito na may codename na Yamasakura o Mountain Cherry Blossom ay kinasasangkutan ng mga libu-libong mga tropa mula sa dalawang bansa. Ang focus ng Yamasakura ay sa mga operasyon ng amphibious assault, isang kakayahan na kritikal para sa pagtatanggol sa mga bansang may mga isla tulad ng Japan. Ang mga tropa ay nag-iensayo sa mga tabing dagat, nagsagawa ng mga urban warfare drills at pinahusay ang kanilang mga kakayahan sa komunikasyon at koordinasyon. Ang level ng kooperasyon na ito ay isang patotoo na malakas na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Habang ang ehersisyong ito ay hindi nangangahulugan na papalapit na digmaan, ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paghahanda sa militar sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ang Estados Unidos at Japan ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na handa sila na ipagtanggol ang kanilang bansa at ang kanilang mga kaalyado, kabilang na ang Pilipinas. Sa kabila ng pagpapatuloy ng alitan sa Ukraine, ang Russia ay nagiging mapagmatyag sa pagtaas ng China. Tinataguyod nito ang isang balance na may pag-iingat at nakikipagtulungan sa China sa isang larangan, samantalang pinabuti naman nito ang relasyon sa India at iba pang mga bansa sa Asia. Bilang isang lumalagong kapangyarihan din, ang India ay nagpapabuti sa kanyang mga hukbo, lalo na ang kanyang hukbong dagat, upang tugunan ang impluwensya ng China sa Indian Ocean. Pinapalakas din ito ang mga ugnayan sa Estados Unidos, Japan at Australia sa pamamagitan ng Quadrilateral Security Dialogue o Quad. Habang ang paghahanda sa militar ay mahalaga, ang mga pagsisikap sa diplomatiko ay nananatiling kritikal upang maiwasan ang kaguluhan. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay nakikilahok sa isang malawak na gawain sa diplomatiko na may layuning pigilan ang China, ganun din ang North Korea at suportahan naman ang Ukraine. Ang mga economic sanction, mga negosasyon, pagkontrol sa armas at kooperasyong international ay mga mahalagang bahagi ng estratehiyang ito. Gayunpaman, ang kahusayan ng diplomatiko ay limitado ng mga aksyon ng mga estadong kalaban. Ang patuloy na agresyon ng Russia at China at idagdag mo pa dyan ang ambisyon sa nuclear ng North Korea ay nagpapahirap na magkaroon ng isang mapayapang resolusyon. Ang mga kalaban na ito ay hindi masyadong nagpapakita ng interes na mag-usap, kaya't mga pagsisikap sa diplomatiko ay kailangan maging mas matatag at mas malawak.
Ano ang mangyayari sa Pilipinas kung sakaling sumiklab na ang giyera? Ang ating bansa ay matatagpuan sa gitna ng Asia-Pacific. Ang Pilipinas ay napapagitnaan ng mga pangunahing kapangyarihan sa mundo tulad ng China, Estados Unidos, Japan at Russia. Anumang alitan na kinasangkutan ng mga bansang ito ay tiyak na magdadala sa Pilipinas sa labanan. Sa madaling salita, ang bansa natin ay maaaring maging battleground. Ang estratehikong lokasyon ng bansa na kasama ang mga makasaysayang ugnayan nito sa Estados Unidos ay ginagawa itong isang pangunahing target para sa mga kalaban ng US. Ang posibilidad ng digmaan na kinasasangkutan ng China, Russia at North Korea ay isang realidad na tila hindi natin matatakasan. Ang mga kahihinatnan ng isang ganitong sitwasyon ay magiging catastrophe para sa mga pandaigdigang ekonomiya at lahat ng buhay sa mundo. Bagaman ang kahandaan sa militar ay kinakailangan, mahalaga na bigyang prioridad ang mga pagsisikap sa diplomasya at pagpapababa ng tensyon upang maiwasan ang isang madugong digmaan. Ang mundo ay nasa isang kritikal na sitwasyon ngayon. Ang mga pagpapasya ng mga pinuno ng mga bansa sa mga darating na taon ay nagpapasya kung saan patungo ang ating kasaysayan. Ano ang opinyon mo? Ang pakikipagdigmaan ba sa China ay malapit nang dumating at hindi talaga natin maiiwasan? O ang mga mahinahon na mga desisyon mula sa mga pinuno ng bansa ang mas mangingibabaw? At handa na nga ba ang ating bansa? Comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat.